Magandang araw po sa iyo at sa mga sumusubaybay sa inyong YouTube channel. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking itay. Oo nga pala, itago na lamang ninyo ako sa pangalan Darna at ang aking ama naman ay sa pangalang Pedring. Sisimulan ko na po ang buod ng aking kwento. Isang araw, habang mag-isang tinatabas ni Tatay Pedring ang mga talahib sa aming taniman, biglang bumagsak ang ulan. Sa una konti lamang iyon, ngunit habang tumatagal ay lumalakas ang buhos ng ulan hanggang sa nabasa na si Itay. Ang makapal na ulan na yun ay sinundan ng malakas na paghampas ng hangin. Mabilis na tumakbo si Tatay patungo sa loob ng aming kubo, kung saan ay naroon akong nakadungaw sa bintana habang pinapanood siya. Katatapos ko lang kasing magtanim ng mga gulay nung mga oras na yun. Mayroon kaming maliit na sakahan at iyon ang nagsisilbi naming hanap buhay. Nag-iisang anak lamang ako nila Tatay Pedring at Nanay Juanita. Nakatira lamang kami sa kubo sapagkat hindi sapat ang aming kinikita para makapagpatayo kami ng malaking bahay. Ayos na sa amin ang ganitong bahay, basta magkakasama kami at may matutulugan. Naku, may parating daw na bagyo ngayong araw, wika ni Inay kay Itay. Napatingin si Tatay Pedring sa gawing kinaroroonan ni Inay. Abala si Inay sa pagluluto para sa aming pananghalian nung mga oras na iyon. May bagyo na naman? Parang kailan lang nagkaunos tapos bubuhos na naman ulit ang ulan? Paano na ang mga pananim natin? Reklamo ni Tatay. Maliit na lamang kasi ang aming kinikita nung mga nakarang araw. Dahil sinalantan ng bagyo ang iba naming mga pananim. Kapag maraming mga gulay at saging ang aming inaani, ay agad namin itong dinadala sa bayan upang ibenta. Mukhang mahihirapan na naman tayo neto. Kapag sinalantan na naman ng bagyo ang ating mga pananim, kakaunting bigas na nga lang ang natitira sa atin. Baka sa susunod na araw wala na tayong maisaing. Wika naman ni Nanay. Nakikinig lamang ako sa kanilang usapan. Pero iniisip ko rin kung paano na ang mga pananim namin kapag sinalanta ito ng bagyo. Habang lumilipas ang mga oras, ay palakas ng palakas ang pagbuhos ng ulan. Sinasabayan pa ito ng kulog at kidlat habang patuloy pa rin sa pag-ihip ng malakas na hangin. Tama ang sinabi ni Inay. Mayroon ngang bagyo nung araw na yun. Nagpatuloy ang ulan hanggang sa kumagat na ang dilim. Natulog kami ng may pangamba. Sa sobrang lakas ng hangin ay parang malilipad na ang aming bubong na gawa lamang sa tagpi-tagping dahon ng mga nyog. Nang sumapit na ang umaga, tumila na ang ulan. Kaagad kaming lumabas upang tignan ang aming sakahan. Labis na nalungkot si Itay nang matanaw niya ang aming mga pananim na winasak ng bagyo. Wala na tayong makakain neto kung ganyan. Hindi tayo makakabenta, sambit ni Itay. Napasapo siya sa kanyang ulo. Malaking problema yun para sa kanya sapagkat ang aming sakahan ang siyang tanging pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw ng aming pamumuhay. Isang umaga, habang nililibot daw ni Itay ang aming taniman ay bigla siyang napahinto nang makita niya ang isang bunga ng sampalok. Kumikinang ito at kaaya-ayang tignan. Hindi raw mapigilan ni Itay na mamangha sa bungang iyon. Wow!
Ang gandang pagmasdan. Ngayon lang ako nakakita ng kumikinang na sampalok. Mayroon pala nito. Sambit ni tatay habang nakatingala siya sa sampalok. Marami itong mga bunga, ngunit may isang natatanging binhi lamang ang naiiba sa lahat. At doon itinuon ni tatay ang kanyang atensyon. Pagkalipas ng ilang minuto, may isang matandang babae ang bigla na lamang lumitaw sa harapan ni Tatay Pedring. Hindi niya raw alam kung saan nanggaling ang matandang iyon. Nagulat siya nang magsalita ang babae. "Pedring, ikaw ang napili na mutya ng sampalok. Sa kabilugan ng buwan ay dapat mong akyatin ang mutya at kunin ang kumikinang na bunga na yan. Pampaswerte yan sa negosyo at ikayayaman mo." Wika ng matandang babae kay Itay. Tila ba hindi makapaniwala si tatay sa sinabi nito. Nagahalo ang gulat at tuwa sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang sinabi ng matanda o babaliwalain lamang niya. Hindi niya nga raw kilala kung sino ang matandang iyon. Wari bang natulala si Tatay Pedring sa kanyang kinatatayuan, bunsod na labis na pagtataka. Ilang saglit pa ay nagpaalam na sa kanya ang matandang babae. Sinundan ni Itay ng tingin ang papalayong hakbang ng matanda. Biglang nanariwa sa isip ni tatay ang sinabi nito. Ano raw? Pampaswerte sa negosyo? Ang kumikinang na bunga ng sampalok? Kung totoo man, edi magiging mayaman na ako. Hindi na ako makapaghintay na akyatin ang sampalok sa kabilugan ng buwan. Sambit ni tatay. Nagtutumalon daw ang kanyang puso sa labis na galak. Kagaya ng iba, matagal na rin pangarap ni Itay ang maging isang mayaman. Mula ng araw na iyon, palagi nang lumalabas si Itay tuwing gabi. Inaabangan niya ang paglabas ng bilog na buwan. Hindi naman niya pwedeng akyatin ang mutya kapag hindi kabilugan ng buwan dahil iniisip ni Itay na baka mawala ang swerte nito. Nang sumapit na ang tamang oras, ay kaagad na tumungo si tatay sa kinaroroonan ng mutya ng sampalok. Nasa kalagitnaan ito ng aming taniman at medyo malapit lamang sa aming bahay. Nasasabik na raw si Tatay Pedring na akyatin ang kumikinang na sampalok. Kaya naman ay lumapit na siya sa puno nito. Akmang aakyat na sana siya nang bigla siyang napaatras dahil napansin niya ang isang kapre na naroroon at naninigarilyo sa malaking sanga ng sampalok. Naudot ang pananabik ni tatay. Imbis na matuwa raw siya, ay nakadama ito ng takot at sinundan ng pananayo ng kanyang mga balahibo. Paano ko kaya maaakyat ang puno ng sampalok? Gayong mayroong kapre sa sanga? Tanong ni Itay sa kanyang sarili. Nahihirapan daw siya kung ano ang gagawin niya. Natatakot siyang umakyat, baka saktan lamang siya ng kapre. Pinag-isipan muna niya ng maigi kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Maya-maya ay biglang may dumating na isang tikbalang. Nagpaikot-ikot ito sa puno ng sampalok na wari bang binabantayan niya ito. Akala ko kapre lang ang magiging sagabal sa pag-akyat ko. Pati rin palang tikbalang. Bulong ni Itay. Pinanood niya ang tikbalang na paikot-ikot sa puno ng sampalok. Mas lalong natakot si tatay, kaya naman ay kumaripa siya ng takbo papalayo sa puno. Umuwi na lamang siya ng bahay dahil wala naman siyang magawa. Pinili niyang wag na lamang umakyat sa sampalok upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang gabi, ay muli na namang hinintay ni Itay ang pagbilog ng buwan. Nang masilayan niya ito, kaagad siyang tumungo sa kinaroroonan ng sampalok.
Ngunit sa mga oras na yun ay may dala na siyang itak. Bilang panangga kung sakaling may mga masasamang nilalang ang sasalubong sa kanya. Pagkarating niya malapit sa kinatatayuan ng malaking puno ng sampalok, ay tanaw pa rin niya ang isang kumikinang na bunga nito. Gumuhit sa labi ni Itay ang malapad ng ngiti nito. Salamat at nandyan pa rin ang kumikinang na sampalok. Nakangiting saad ni Itay habang nakatingin sa puno. Humugot siya ng malalim na hininga at saka humakbang patungo sa puno. Ngunit gaya ng unang nangyari, andun pa rin ang tikbalang at maging ang kapre. Nanlumo si tatay habang nakatingin siya sa mga nilalang na iyon. Hay nako, kailan ba ako tatantanan ng mga ito? Bakit may kapre at tikbalang dito tuwing gabi? Tanong ni tatay. Nag-isip siya ng mabisang paraan kung papaano siya makakaakyat sa sampalok. Bahala na, aakyat pa rin ako. Hindi naman siguro ako sasaktan ng tikbalang at kapre kapag hindi ko sila inunahan. Bulong daw ni tatay sa kanyang sarili. Maya-maya ay biglang lumayo ang tikbalang. Tumakbo ito patungo sa ibang taniman. Laking pasasalamat ni tatay sapagkat wala ng tikbalang ang paikot-ikot sa puno ng sampalok. Sinimulan na niya ang pag-akyat habang dala-dala niya ang kanyang itak. Kahit naroon ang kapre sa malaking sanga, ay tinatagan pa rin ni Itay ang kanyang loob. Inamin niyang nanginginig daw ang kanyang tuhod nung mga sandaling iyon. At kung sakaling saktan man siya ng kapre, handa na siyang makipaglaban gamit ang kanyang itak. Noong una, tahimik lamang daw ang kapre habang dahan-dahang umaakyat si tatay sa sampalok. Maingat na maingat ang kanyang mga galaw. Malapit na siya sa kinaroroonan ng kumikinang na sampalok at takmang pipitasin na raw sana ito ni tatay nang bigla siyang nagulat. Niyugyug kasi ng kapre ang sampalok ng napakalakas. Dahil doon, nabitawan ni Itay ang hawak niyang itak. Dahil sa sobrang lakas ng pagyugyug sa sanga, ay nawalan siya ng balanse na naging dahilan ng kanyang pagkahulog sa lupa. Wala sa oras na napasigaw raw si Tatay Pedring dahil sa labis na sakit na dulot ng kanyang pagkabagsak sa lupa. Ilang saglit ay biglang dumating ang tikbalang. Lumapit ito sa kinaroroonan ni tatay. Natakot daw si Tatay Pedring. Gustuhin niya mang tumakbo, ngunit hindi niya magawa dahil masakit ang kanyang katawan. Sinunggaban siya ng tikbalang at napasigaw na lamang si tatay dahil sa labis na sakit. Tulong! Nauutal na sigaw ni tatay. Ngunit ni isa ay walang nakakarinig sa kanyang paghingi ng saklolo. Ang buong akala raw ni Tatay Pedring ay iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit nagulat siya nang biglang nahulog ang kumikinang na sampalok at tumama sa kanyang bunganga. Hindi niya alam kung ano raw ang milagrong nangyari. Dahil sa bigla na lamang niyang nalunok ang kumikinang na sampalok. Nang malunok niya ito, biglang napawi ang sakit at mga sugat sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang itak. Nakipaglaban siya sa tikbalang at napansin ni Itay na napakalakas daw niya na parabang bigla na lamang siyang nagkaroon ng agimat. Napakabilis ng bawat paggalaw niya. Kaya naman ay agad niyang natalo ang tikbalang. Dahil doon ay nakahinga raw si tatay ng malalim. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya akalaing malulupig niya ang tikbalang dahil sa mutya ng sampalok. Salamat at nailigtas ko rin ang aking sarili
sa masamang nilalang na yan. Akala ko ito na ang katapusan ko. Sambit daw ni Itay habang nakatingin siya sa duguan at wasak na katawan ng tikbalang. Inakala ni Itay ay tapos na ang labanan. Ngunit hindi niya inaasahang aatakihin siya ng kapre. Kaagad naman umalisto si Tatay Pedring at nilabanan ng kapre. Sa tulong ng mutya ng sampalok ay nagwagi si Tatay sa gitna ng kanilang engkwentro. Laking pasasalamat ni Tatay dahil natapos na rin ang labanan. Napakahiwaga pala ng mutya ng sampalok na nalunok ko. Bulong ni Itay habang nakatingin siya sa dugo ang katawan ng tikbalang at kapre. Hanga raw siya sa kanyang sarili noong mga sandaling yun dahil nagawa niyang talunin ang dalawang masasamang nilalang. Pagkatapos noon ay umuwi na si Itay sa aming bahay. Tuwang-tuwa siya habang ikinukwento niya sa amin ni Inay ang nangyari. Kinabukasan ay biglang sumuka si Tatay. Dahil doon naisukan niya ang sampalok na nalunok niya. Kumikinang pa rin ito at kagandang pagmasdan. Tila ba taglay nito ang kapangyarihan. Mabilis na kinuha ni Tatay ang kumikinang na sampalok at saka hinugasan iyon. Itinago niya iyon at ginawa niyang panangga sa lahat ng masasamang elemento. Sa katunayan marami na nga siyang nakaengkwentro at natalo niya sa labanan. Kagaya na lamang ng mga aswang, engkanto at iba pang masasamang nilalang. Lumipas ang maraming araw, nagulat na lang kami sapagkat napansin namin unti-unti nang lumalaki ang aming kita mula sa aming mga pananim hanggang sa lumawak ang aming sakahan. Nakapagpatayo na rin kami ng iba pang mga negosyo at nakabili na kami ng sarili namin sasakyan. Ang dating bahay kubo namin ay nag-iisa ng malaking bahay. Nagsunod-sunod ang pasok ng swerte sa amin, kaya naman ay laking pasasalamat ni Tatay dahil sa wakas ay nakaahon na din kami sa kahirapan. Nang dahil iyon sa mutya ng sampalok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig.